Kakaputok lang po ng balita na ito mga kaistorya. Ako sana ay matutulog na. Nabasa ko ang balita 2:00 pasado ng madaling araw. Pumutok po ang balita na ito mga kaistorya mga bandang 12:00 ng hating gabi. Ano ho? Petsa 9 ngayon, so meaning mga kaistorya hating gabi ng pagitan ng petsa 8 at petsa 9 ng Marso 2025, lumabas ang balita na ito. May ibinalita na rin, may mainstream media na din po na nagbalita at may nakita na rin po ako mga kaistorya na dalawang page sa Meta na binabalita nila ganito. Naglabas na raw po ng arrest warrant ang ICC laban kay former President Rodrigo Duterte. So ipinaaresto na ng ICC ang dating Pangulo. At may sinasabi sa balita, mga kaistorya, na tumakas umano, kaya lumipad ng papuntang Hong Kong kasi natunugan na maglalabas na umano ng ng arrest warrant. Yan po ang sinasabi ni politiko. At may mainstream na rin nagbalita, ito si Rappler, mga kaistorya ibinalita na po nila, ayan arrest warrant, ICC arrest warrant for Duterte out. Yan po ang sabi mga kaistorya. Ngayon, basahin po natin ang balita muna dito sa Meta. Paki-share po at paki-like mga kaistorya. At para po sa mga bagong viewers po natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Pagtiyagaan na lamang po ninyo mga kaistorya, hindi ko na pwedeng ilakas pa ang boses ko. Kasi po madaling araw ako nagbablog. 2:00 pasado na po ng madaling araw. Konting patalastas lamang mga kaistorya, pagtiyagaan nyo na po. Sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay na hollow blocks, dyan po sa Butulan, Zambales, sa Iba at sa Kabanggan ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Matibay po talaga at mas mura kaysa sa iba. At kung sasabihin pa ninyo sa kanila na kayo po ay inirekomenda sa kanila ni Juan Historiador, ay ibibigay sa inyo ng mas mura po talaga kaysa sa iba ang kanilang hollow blocks. Yan po mga kaistorya, ang kanilang lokasyon ay along Paitan Road, yung papunta po ng Taugtog or Kamara. Malapit lamang po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan na proper. Wag lamang ninyo ipagkamali dahil marami po diyang hollow blockan basta sa 7 Brillantes na po. Screenshot nyo na ang kanilang contact number mga kaistorya at tawagan nyo na po. Okay, balik po tayo doon sa atin pong reference. Tingnan ninyo ang sinasabi po dito sa post po na ito ni Meta, mga kaistorya. Ito na po mga kaistorya. Ipakita ko sa inyo, palakihin ko nga para mabasa din po ninyo yan. Arrest warrant versus Digong, inilabas na ng ICC. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Sabado ng umaga, Marso 8. So Sabado pa pala. At ang Philippine National Police ang itinakdang magsagawa ng pag-aresto ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Pilipinas Today. Matatandaan natin na sinabi rin po ng gobyerno natin na bagaman tayo po ay kumalas sa ICC, ay makikipag-cooperate naman ang gobyerno natin through Interpol. Correct me if I'm wrong kung hindi ako nagkakamali. Sa pagkakatanda ko po, ayan na. Ang itinalaga daw po mga kaistorya na magsasagawa niyang arrest warrant na yan ay ang PNP. Inilabas ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte, so on and so forth. Inulit lang mga kaistorya. Isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula Ninoy Aquino International Airport, Marso 7, Biyernes, Ayon sa mapagkakatiwalaang source, umalis si Duterte sa Davao City bandang 9:00 ng gabi ng Marso 6 patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR-2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras mula sa Maynila. Nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo umaga ng Biyernes, Marso 7. May mga nag-vlog na na yun nga nakatunog na arestuhin, pero itong lumabas ay hating gabi na ang sabi nga ay naglabas na ng arrest warrant ang ICC. Kasunod ng pagwa-viral ng nasabing litrato ng dating Pangulo, napaulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeached
Vice President Sara Duterte impeached pa lang sa sa House of Representatives. Sa international news reports na nagkumpirmang nasa Hong Kong si Digong, sinabing ko kumustahin nito ang mga Pilipino doon. Hindi ko alam hindi ko alam yung veracity ng balita na ito. Mga kaistorya ngayon, kung hindi totoo, magpa-follow up agad ako mga kaistorya ng balita sa inyo. Pero kasi alam niyo hindi maglalabas ang ganitong balita kung walang kung walang source. Kahit si Rappler ay medyo sira ang kara, mainstream pa rin po yan. Mga kaistorya, ibinalita nila. Well, antabayan na natin yung balita po ng mga naglalakihang mainstream. Kung sakaling kayo ba, sa palagay ninyo mga kaistorya, totoo kaya? At ano po ang reaksyon ninyo? Comment nga po kayo mga kaistorya. Sinabi pa ng source na ang PNP ang magpapatupad ng arrest warrant sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court, Police Organization or Interpol. Police naman talaga. Interpol. Wala pang opisyal na pahayag ang ICC tungkol sa warrant laban kay Digong as of posting. Si Digong ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpatay umano sa libu-libong katao kabilang ang drug personality sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang napaulat na kasama rin sa iniimbestigahan ng ICC si VP Sara matapos ituro ng dating pulis at self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpatay sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad. Ang sabi sa balita, dati ang pagkakatanda ko si Trillanes ang nagsabi na yung testimonya ni Las Cañas ay nasa ICC na. Kayo ba'y naniniwala mga kaistorya sa mga sinabi ni Las Cañas? Ito rin naman ang sinabi dito ni People's Tonight. Parehong impormasyon mga kaistorya. So hindi ko na uulitin yung illustration nga, pareho lang. Siguro isa lang may-ari nito. Kasi yung illustration nila, nahalata ko pareho Ayan tingnan ninyo itong kabila. Pareho din, di ba? Mga istorya. Isa lang siguro ang may-ari nito. Itong pages na ito. Ito naman sabi ni palaki ko, ni Rappler. ICC arrest warrant for Duterte out March 8, 2025. Basahin nga natin. An arrest warrant has been issued by the ICC against former President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, informed sources told Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, but this could not yet be independently verified. Kung ganun, bakit ibinabalita agad nila? 2 weeks ago, there have been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. Another source had said action would take place at Camp Crame and that the PNP would expected to play a major role. One indication that the arrest warrant was coming, according to a source who was privy to the information, was what appeared to be a consolidation of witnesses at the Hague. Ganun. So, galing kaya dun sa mga nagsampa ng kaso ang naglabas ng impormasyon? A second source, citing reports on the ground, said Duterte departed so on and so forth. Inulit lang, mga kaistorya. Ngayon, punta naman tayo dito sa sinabi po ni politiko, natunugan. Pinapahiwatig niya dito na tumakas. Yun ang pagkakaintindi ko Natunugan. Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panelo says he's meeting OFWs for what? Bakit makikipagkita sa mga OFWs? Palaisipan din ang sagot. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7, amid growing speculation about the possible issuance of an International Criminal Court arrest warrant against him. Politico learned that Duterte, so on and so forth. Inuulit lang yung balitaan, yung pagsakay sa aeroplano from Davao all the way to Hong Kong. Duterte, former Chief of Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dismissed rumors of an escape. Ganon? Hindi naman daw totoong tumakas, sabi ni Panelo. Saying the former president is in Hong Kong for a gathering of kaya daw pumunta ng Hong Kong ay para umattend sa pagtitipon ng mga OFW doon sa Hong Kong. Sunday, ibig sabihin, ngayon yan. March 9 at South Horn Stadium in Wan Chai. Ganon?
naniniwala ba kayo kay Panelo? Kung sakali, mga ka-istorya, comment po kayo. He is expected to thank OFWs for the continued support for him and his daughter, Vice President Sara Duterte. I'll be joining him tomorrow. Well, tingnan natin sa balita, kung totoo ang sinasabi nga ni Panelo. Siyempre, may mga follow-up reports po yan. There are also unconfirmed reports that Vice President Sara Duterte may join her father in Hong Kong. Rumors about Duterte's possible arrest by the ICC have been swirling for months. Matagal na ilang buwan na nga nakaraan Yeah, ang nagsabi niyang una, kung di ako nagkakamali, si Trillanes With opposition figures such as retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and former Senator Antonio Trillanes IV previously speculating that a warrant could be issued as early as last year. Amid persistent rumors, speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his home. Ang sabi, posible ikang hindi na bumalik si former president dito sa Pilipinas at maaari ikang humingi na ng saklolo o magtago sa China. Ganon. Binanggit could seek refuge in China. Malacanang has stated that the government would be obliged to turn Duterte over to ICC if a request is made through Interpol. Diba yung sinabi ko nga kanina. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under an immigration lookout order. Well, nagkulang din naman sa part ng mga nasa gobyerno. Yung pala, bakit hindi nag-file ng immigration lookout order? Anyway, bakit mo ma-filean ng kwan? May kaso bang isinampal laban kay former President Duterte? Kasi kung meron, so may dahilan. Kung wala, bakit di ba? Ng immigration lookout. Si former President Duterte ba ay involved pa sa isang investigasyon? So, ang nagkulang din, kung sakali, mga ka-istorya, nasa mga nasa gobyerno din. Yun pala, di dapat nag-file sila ng immigration lookout order. Which would allow the Bureau of Immigration to track his movements in and out of the country. Ngayon pa ninyo sinabi, ngayon pa ninyo binalita, lumabas na ng Pilipinas. Iwan. Diba? Mga ka-istorya. Yan pa nga yung yung sumasakay na ng eroplano. Iwan sa kanila. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon, mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike. Magandang umaga po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at magandang gabi o tanghali o hapon sa ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po sa mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo na walang sawa at laging nakasuporta kay Juan Historiador. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pag-aabang, panunood, pakikinig, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Sa nagpapasalamat higit sa lahat po sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamalasampayan itong bansang Pilipinas. Salamat po mga ka-istorya. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindutin na rin po yung notification bell para po kayo ay ma-update, ma-notify po kayo, ma-alarma kayo sa mga bagong uploads o kaya naman ay live stream ng inyong lingkod.